So for today's video, i-share ko sa inyo yung journey ko sa pag-ukay. Ayan. Dito sa industry ng ukay business mga loves, hindi talaga madaling pasukin. Madami ka munang pagdadaan ng mga rejections. At kung wala ka pang alam sa larangan ng ukay business, huwag mo muna siyang basta-basta papasukin. So sumubok ako kaagad sa ukay and hindi ko man lang siya pinag-aralan. As in talagang bumili lang ako. At hindi ko siya basta-basta sineryoso. Yung mindset ko lang before, malaki ang kita, kaya ako pinasok ko yung ukay. So yun lang yung pinaka-mindset ko dati. Kasi nga, malaki ang kitaan. So kapag malaki yung kitaan, mas mabilis kang aangat. Pero hindi ko inisip na ganun pala siya ka-risky. Okay, unang katangian na kailangan meron ka bago mo pasukin ang ukay business, kailangan meron ka netong tatlo. Diskarte, sipag, tiyaga. Ayan, yan ang pinaka-importante bago ka pumasok sa ukay industry. Sa ukay, kailangan talaga dyan is effort, kailangan mong labhan, kailangan mong plansyahin, kailangan mong i-product shoot. Ayan, ako talaga guys, sa umpisa pa lang, talagang nagpo-product shoot na ako. So, nag-e-effort ako dyan para picturean isa-isa yung mga item na galing sa ukay, galing sa bulto. Then, after ko siya picturean, i-edit ko pa lahat yan. Siyempre, lalagyan mo yan ng sizes, lalagyan mo yan ng length. Yung ginagawa ng ibang mga seller is, nagha-handprint sila. Handprint or nagpipaint sila ng mga minsan character, iba-iba. Like for example, this one. Ayan, lalagay ko dyan sa video sa taas kung ano yung ginawa namin before para mas maibenta ng mas mahal yung mga denim short, and also pwede rin yung gawin sa mga pantalon na white leg kasi nga mga uso siya. So, alam naman natin na kapag mga uso, mas tatangkilikin ng mga customers. Alam naman natin na kapag ukay, mas lamang yung madiskarte. So, pagdating sa ukay talaga, yun talaga yung pinakakailangan sa panahon natin ngayon. At ang pangalawa naman na kailangan mo para mag-click or para hindi ka malugi sa ukay business, kailangan mong malaman kung sino yung target mo. So, ako, like for example, yung target ko is mga nag-office, mga students. Ayan. Yung akin kasi mga loves, pinaka-niche ko is square pants and trousers. Yan talaga yung mabenta sa akin. Actually, mabenta naman yung dress, pero sa dress kasi is posting lang siya. Etong dalawa, square pants and trousers, eto yung lagi kong pinagsasabay sa live selling. So, eto yung mabenta sa akin. 2 to 3 days, nauubos ko yung dalawang bulto. Pag kasi napaubos mo yun, malaki-laki yung kikitain ng mga loves. Kaso ngayon kasi guys, limit lang yung pagla-live ko dahil nabuntis ako. So, hindi ako masyadong nakakapag-live ng tuloy-tuloy. So, hindi ko siya madiretso kasi nga, mabilis mapagod ang mga buntis. Malakas kasi yung square pants and trousers sa TikTok. Not only sa TikTok kasi meron din tayo sa Shopee. So sa Shopee naman, yung mga target ko doon is yung mga mahilig bumili online. So kahit hindi ako nagla-live, basta may posting ako, may upload ako ng mga square pants and trousers ko doon, mabebenta at mabebenta siya. Kasi nga yung ginagawa ko sa Shopee is nag-a-ads ako. So kung hindi ko siya ginagamitan ng ads, nag-boost ako. So kapag kasi nag-boost ka sa Shopee mga loves, 4 hours yun, naka-boost siya. Kapag kinlik mo yung boost mga loves, lahat ng mga naghahanap ng square pants and trousers sa Shopee, makikita nila yun. Kahit hindi ka mag-ads, kahit hindi ka magbayad, makikita nila yun kasi nga, naka-boost ka. Libre lang yun mga loves ha. Libre lang yung pag-boost sa Shopee. Yun nga lang, meron siyang time. So, araw-araw pwede ka mag-boost basta after 4 hours. Kunwari, nag-boost ako ngayon sa 5 product. 5 product yung kailangan mong i-boost sa Shopee mo. So, ako, yung pinaka-binuboost ko is square pants at mga dress and also yung mga iba ko pang binibentang mga brand new. So, yun yung paraan ko para mas tumaas yung sales ko. At least, libre siya. At the same time, kailangan mo lang mag-alarm or tandaan mo lang yung oras ng pag-boost mo. Kasi kapag binoost mo siya ngayong oras na to, after 4 hours, matatapos siya, kailangan i-boost mo ulit siya para lahat ng mga naghahanap ng mga product mo na yun is matarget mo. So, yun yung kinagandahan ng Shopee application. Kasi nga, meron siyang boosting. Kapag nalaman nyo yung target nyo na customer sa ukay, magbo-boom kayo. Magbo-boom kayo. Not only lalaki ang kita, but also mas makikilala kayo at mamahalin kayo ng mga customers nyo. Kasi nga, nabibigyan or nasusuplayan nyo sila ng mga magagandang products. Diba? Yung iba kasi mga seller, nagsisinungaling na lang sila para maibenta yung mga items. Ako kasi ayoko ng ganun mga loves. Gusto ko talaga, satisfied yung customer sa akin sa mga products na binibenta ko. So kapag meron ng mga damage yan, binibigay ko pa rin sa kanila. Minsan mga free na lang or minsan 20 to 50 pesos. Depende sa flaws ng item. Kaya alam nyo guys, before ako talaga akala ko sobrang dali lang pasukin ng ukay. Pero nung na-experience ko na, as in talagang nung ako na yung naka-experience, napagdaanan ko na lahat, dun ako nag-matured, dun ako mas lalong natuto. Mas lumawak yung kaalaman ko pagdating sa ukay industry. Kasi nga, sobrang dami mo pang kailangan matutunan dito. Kailangan talaga aralin. Siyempre, aralin, mag-take ka ng action para magka-resulta ka. Pero hindi ko sinasabi guys na lahat ng mga katulad ko, nag-umpisa ako sa walang-wala. So, nag-start ako sa mga murang bulto. So, merong ligwak. Hindi natin maiiwasan yung may ligwak talaga. Siyempre, kahit ngayon naman na-experience ko yun, pero alam ko na yung mga code na magaganda. Nalilas na yung pagkakataon na makakabukas ako ng pangit kasi nga, alam ko na yung mga magagandang code. Okay, so pangatlo, ang pangatlo na gagawin mo is gumawa ka ng FB page. FB page, gumawa ka rin ng account mo sa TikTok and account mo sa Shopee. Lahat ng mga social media na meron ka, gumawa ka ng account doon. Kung
kung mahal mo yung ginagawa mo, kailangan talaga, lagi mo yung pinapakita, lagi mo yung pin-post, lagi mo yung sinishare. So, ayun nga, kapag nalaman mo na yung niche mo, kapag nakagawa ka na ng Facebook page mo, kailangan mag-join ka sa mga buy and sell group. Ayan, kasi mas marami ka rin makikita doon. Lalo na kung masipag kang mag-share ng mga post mo, mag-share ka sa mga groups, kahit 10 to 20 groups lang a day, malaking tulong na yun mga loves kasi maraming makakakita ng mga products mo. Hindi lang dito sa area nyo, kunwari, dito ako sa Pampanga, hindi pwedeng Pampanga lang yung tatargetin mo. Kailangan, i-target mo rin yung ibang mga lugar kagaya ng Laguna, Cavite, Manila, iba-iba. Kung magugustuhan ng mga buyer yung product mo, aabangan ka nila. Mai-excite sila kapag nakita nila yung mga teasers mo. Ayan, so sa pagbebenta kasi sa online mga loves, kung magpo-post ka, kailangan pinapa-excite mo yung mga buyers mo. Like for example, may dumating ka na 2 bulto. I-post mo yon sa FB page mo. Umisip ka ng description para ma-attract yung mga customers mo. So for example, eto na yung next collection natin. Abangan nyo guys, magpo-post ako ng teaser tomorrow. So after nun, alam na nila na meron kang another collection, may bago kang dating na collection, kailangan gumawa ka ng teaser. Teaser kagaya nito. Ayan, kailangan maganda yung pagkakakuha. Hindi madaling magbenta online kasi nga lahat yan gagawan mo ng efforts. So sa pagpipicture mga loves, sa pagpo-production, kailangan maganda rin yung background mo, kailangan mag-effort ka rin para mas maganda yung kakalabasan ng picture. Bumili ka ng mga quality na mannequin. Katulad neto, nag-invest talaga ako para mas gumanda yung mga binebenta ko. Para pag nagpa-production ako, mas maganda siyang tignan. Ako kasi guys, meron akong shop. Actually, nakafocus naman ako sa shop ko, pero hindi yung tutok na tutok kagaya ng ibang mga shop owners. Kasi nga, mas pinapahalagahan ko yung pagla-live selling ko kasi mas malaki yung kinikita ko dito. Siyempre, kampante naman ako dahil meron naman akong tindera sa shop. So, okay na yon kasi mapagkakatiwalaan naman siya. At the same time, nakakapag-live din siya kagaya ko. Pero ako talaga, ang pinofocus ko is makapag-live dito sa bahay para mas marami pa ako makitang mga customers na mabebentahan ko online. And pang-apat, ayan, kung gusto nyo mas tumaas yung sales nyo, yung gagawin nyo is kailangan yung mag-ads. So, gagamit kayo ng pera dito. Kung meron naman kayong extra money, mas okay na mag-ads kayo. Not only sa Facebook, meron din kasi yan sa TikTok, meron din sa Shopee. So, lahat ng mga platforms sa social media, gamitan nyo ng ads dahil mas lalakas ang benta nyo at mas makikilala kayo ng mga customers kapag gumamit kayo ng ads. Pero dapat, aralin nyo. Kunwari, hindi kayo masyadong familiar sa pag-a-ads sa Facebook. Marami na kayong mapapanood ngayon sa YouTube kung paano mag-ads, kung paano ang tamang proseso ng pag-a-ads sa Facebook. Ayan, so mag-search lang kayo, manood lang kayo sa YouTube para mas marami kayong matutunan. Okay, then pang-5, ang pinaka-importante na kailangan ng mga susubok sa ukay. Okay, pang-5, love your customers. Ito yung ginawa ko and dito ako nakilala. Kailangan mahalin mo yung customers mo na parang kapatid mo, friends mo, BFF mo, and so on. Alam nyo guys, sa ukay industry, lahat ng mga bagay pinag-aaralan. Pag-aralan mo rin kung paano ka mamahalin ng mga customers mo, kung paano sila magiging loyal sa'yo. Kasi kapag yung mga customers na yan, kapag yung mga suki mo na yan, naging loyal yan sa'yo, hindi ka nila iiwan. So, it means, lahat ng mga nagmahal na customers sa'yo, babalik-balikan ka. Yan yung magpapaangat sa'yo. Yan yung magpapayaman sa'yo. Habang tumatagal, mas lalo silang dumadami. Parami ng parami yung mga customers na magmamahal sa'yo kung magiging totoo ka sa kanila. For example, nagla-live selling ka. Kailangan, alam mo yung mga gusto ng mga customers mo. Alam mo na quality ang product mo, pwede mong maibenta yan ng mas mahal sa kanila. So, bibili at bibili ang customers kahit mahal yung mga product na binibenta mo. Basta quality. Naniniwala sila na maganda yung product mo and mapagkakatiwalaan ka kasi nasasabi mo sa kanila yung mga flaws. For example, merong butas, merong wala yung butones, sira yung zipper, dapat nai-indicate mo yan sa live mo para aware yung customers na merong flaws yung item mo. At least kahit nabibenta mo yan ng mura, alam ng customer na meron siyang flaws. Kapag kasi yung mga customers mga loves, nakuha mo yung kiliti nila, naging loyal sila sa'yo, habang tumatagal, ikaw yung mas hinahanap nila. Kasi nga, matagal mo na silang suki, matagal mo na silang naging customers, lagi silang bumibili sa'yo kapag nagla-live ka, araw-araw silang bumibili sa'yo kasi nga alam nila na quality yung mga products na binibenta mo. Kapag dumami yung mga yan, sila na yung magiging susi ng pag-angat mo. So, yun yung payo sa inyo, yun yung pinaka-importante. Aralin mo kung paano ka mahalin ng mga customers mo para hindi ka nila iwan. Siyempre, kailangan maging friendly ka sa lahat ng mga taong nakakasalamuha mo, hindi lang sa mga walk-in buyer, and also sa mga nakakasalamuha mo online. Siyempre, yung mga customers gusto rin nila yung mga binubola, pero dapat nakalimit ka, alam mo yung limitation mo as a seller. So kung iisipin, di ba, kapag pinasok mo yung ukay industry talagang parang ang dali lang. Pero kapag ikaw na yung naka-experience nito at kapag ikaw na yung nasa posisyon, so dun mo na matututunan, dun ka na makakakuha ng maraming ideas kung paano ka matututo as a ukay seller. Kung mas marami ka matututunan kapag sinubukan mo yung business na to. Kasi nga, syempre, sa business mga loves, so risky talaga yan. Kailangan mong sumugal para malaman mo
kung dyan ka ba nararapat, kung yan ba yung para sa'yo. Kasi kung hindi ka lalabas sa comfort zone mo, hindi mo talaga malalaman kung ano ba talaga yung gusto mong marating sa buhay, kung ano ba talaga yung pangarap mo, kung ano ba talaga yung negosyong gusto mo. So, malalaman mo lang yan kapag sinubukan mo. If ever mag-fail ka man, try lang ng try. Hindi pwedeng basta-basta susuko ka na lang. Kailangan, kung nag-fail ka sa una, kailangan mas ma-motivate ka para magtayo ng panibagong negosyo. Kung mag-fail ka pa rin sa pangalawa, try lang ng try hanggang sa makita mo yung para sa'yo talaga. So, yun lang for today's video. Sana ay marami kayo natutunan sa video na to. Anyway, bago tayo magpaalam, don't forget to subscribe to my YouTube channel and pa-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Thank you so much for watching. See you on my next vlog. Bye!